So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, alam nyo, mga minamahal, medyo naiinis ako, nai-stress, basta galit na galit ako mga minamahal, nauurat ako sa madaling sabi. Dito nga po sa binitawang pahayag ni Vice President Sara Duterte, hindi ko alam kung talagang nananadya ba to or nangiinis lang. Kasi hindi ko makita yung sincerity. Hindi ko makita na vocal siya sa mamamayang Pilipino. Hindi ko makita na mahal niya talaga yung Pilipino. Parang nilalaro lang ni Vice President mga minamahal yung bansang Pilipinas. Kasi ngayon undas ha. Alam naman natin na undas ngayon. So meron siyang mensahe kahapon. Kahapon hindi nga ako nakapag-content mga minamahal. Gawa nga ng ako ay nag-celebrate din ng araw ng mga patay. Kasi yung papa ko patay na nga. So mga minamahal, mayroong ginawang pagbati. Itong si Sara Duterte. Alam niyo yung hindi ko matanggap dito. Okay na sana yung bumati ka pero yung haluan mo ng politika, parang ang baboy. Tapos isa sa napansin ko, ba't hindi mo man lang binati yung mga pinatay ng ama mo sa extrajudicial killings? Diba? Mga minamahal? Ito yung kanyang mensahe. Tingnan nyo to ha. Sabi ni Sara Duterte, sa ating mga pagtitipon ay ipagdasal natin ang maluwalhating kapayapaan ng kaluluwa ng mga pumanaw kasabay ng ating pagpapasalamat sa kanilang pagmamahal, gabay, at mga aral na ipinamana nila sa atin. Alright, maganda yung mensahe. Maganda mga minamahal yung first stanza ng kanyang mensahe na ipagdasal natin ng maluwalhati, ang kapayapaan ng ating mga minamahal sa buhay na sumakabilang langit, 'di ba? Mga nagbigay sa atin ng gabay, aral. Maganda na sana Okay na ako dito, mga minamahal. Pero yung haluan mo ng politika, tingnan niyo yung pangalawang stanza. Sabi niya, sama-sama rin nating ipagdasal ang kapayapaan at katatagan ng ating bansa sa harap ng mga hamon ng kasamaan. Nakikita niyo mga minamahal, nandun yung word na pamumulitika Hindi pa yan tapos ha. Yung ano na yan, yung statement niya na yan. O dagdag niya pa dito. Kasamaan, katiwalian, at mga pansariling interes para sa yaman at kapangyarihan ng ilan. Nakikita niyo, okay na sana yung kanyang pagbati sa pinakaunang stanza. Pero yung sumunod, makikita niyo na merong political interest Diba? Imagine ipagdasal daw natin mga minamahal ang kapayapaan at katatagan ng bansa sa harap ng hamon ng mga kasamaan. Ngayon, sino ba yung tinutukoy ni Sara Duterte na masama? We all know na si PBBM. Kasi sabi nga ni Sara Duterte, if I will give score out of 10, bibigyan niya lang daw mga minamahal ng 1 na rating si PBBM kasi hindi daw marunong mamuno, diba? Tapos binatikos niya ng about sa flood control, Filipinos deserve better. So, initially, mga minamahal, ang tinutukoy nilang kasamaan dyan, si PBBM. Pero, let me say this again, mga minamahal. Bakit mo kami inuutusang magdasal? Di ba presidente ka ng impyerno? Hindi, mga minamahal, seryoso. Ikaw na mismo yung nagsabi na ikaw ay presidente ng impyerno. So, bakit ka namin susundin? At beside, sino nga ba dito yung gumugulo sa ating bayan? Diba, are you talking about yourself? Look who's talking, mga minamahal. Diba? Imagine na lang uutusan mo kaming magdasal para sa kapayapaan at katatagan ng bansa laban sa kasamaan, kayo yung nanggugulo. O paano nasabi natin nanggugulo, mga minamahal? Tingnan nyo yung sa People's Initiative, nanggulo. Tingnan nyo mga minamahal, nagtatagpa ng hakbang maisugrali. Araw-araw, buwan-buwan, binabanata nila si PBBM. Tingnan nyo mga minamahal yung ginawa nilang hearing kay Morales.
Tingnan niyo mga minamahal yung ginawa nilang pagkampi kay Kibuloy. Tingnan niyo mga minamahal yung nakikita natin yung pangalan nila doon sa illegal na gawain, Pogo. Sino ba yung sumisira ng bayan? Sara, may problema ka ba sa pag-iisip? Na ay na-jude something sa imo brains? I'm just asking. Kailangan mo na talagang magpa-psychiatrist. Kailangan mo na talagang magpa-psychological test. 'Di ba? Kasi parang tinutukoy mo yung sarili mo dito eh. Tapos yung the way na sabihin niya mga minamahal na lumaban tayo sa mga katiwalian at mga taong may pansariling interes sa yaman at kapangyarihan ng iilan. Di ba kayo yung nakipag-usap sa mga PNP retired? Kinuntsaba ninyo para magtatag ng people power at i-impeach si PBBM. Araw-araw niyong kina-character assassinate ng presidente. Araw-araw niyong dinidemolish ang kanyang pagkatao. Yung kanyang mga magagandang nagawa, hindi niyo nakikita. Konting kibot, batikos agad. Diba? So, sino ba dito yung mga totoong tiwali? Yung mayroong 51 billion, hindi maipaliwanag yung 125 million confidential funds? Diba? Ngayon, sino yung tiwali? Yung tao bang pinaglalaban ang ating bayan laban sa kasamaan? Such as yung sa West Philippine Sea? Yun ba yung tiwali? Yung ipinaglalaban yung rights natin? Yun ba yung tinutukoy mong tiwali? Vice President? Hindi, nakakatawang isipin yun mga minamahal na ang lakas mong mag-amok ng ang dami mong satsat, ang dami mong eklavouche, ang dami mong hanash, pero yung mga sinasabi mo, nagre-reflect sa'yo. Tulad noon, sinabi niya, Filipinos deserves better. Talagang Filipino deserves better. Alam niyo kung bakit Filipinos deserves better? Hindi natin kailangan ng vice-presidenteng mangmang. Hindi natin kailangan ng vice-presidenteng ang utak talangka. Hindi natin kailangan ng vice-presidente na hindi kayang ipaliwanag yung kanyang confidential funds. Diba? Filipinos deserves better kasi gusto nating maiahaw ng ating bayan laban sa mga panmamalupit ng mga dayuhan. Habang sila kumakampi sa kasamaan, tayo gigil na gigil makipaglaban. So talagang literal na Filipinos deserves better pero hindi sa pamamalakad ninyo. Hindi manggagaling sa inyo. Tapos sasabihan mo, yung iba may interes sa kapangyarihan. Di ba kayo yun? Yung power hungry? Kaya ano yung ginagawa ninyo? Araw-araw niyong sinisira, niyuyurak yung imahe ng presidente. So ngayon, sino yung hangol? Sino yung uhaw? Sino yung sigaw ng sigaw, hiyaw ng hiyaw para sa kapangyarihan? Di ba kayo? Alright. Tapos ang lakas mo magsalita ng ganito? After mong sabihin na presidente ka ng impyerno, after mong sabihin na gusto mong pugutan ng ulo si PBBM, after mong sabihin na gusto mong itapon sa libing sa West Philippine Sea itong si FEM, hukayin mo sa libingan ng bayani, ikaw yung may lakas na mag-amok, magsalita sa amin na ipagdasal natin ang ating bayan. Tapos ito yung nakakatawa, mga minamahal. After niyang magsalita ng kanyang speech noong October 23, mga minamahal, pumunta siya doon. October 23 ba? Hindi. October 19? Something like that. 19 or 18. After niyang magsalita noon, mga minamahal, pumunta siya ng Baclaran. Umattend ng church, ng misa. Tapos pag-attend niya ng church at ng misa, nilibre niya ng kwek-kwek yung mga bata. Anong tingin mo sa mga bata? Ha? Pulubi pa din ba? Na kwek-kwek lang yung kaya mong ilibre sa kanila? Minsan ka na nga lang makita ng Pilipino, minsan mo na nga lang mahawakan yung mga batang lagi mong binubulat-lat na para sa Pilipino, para sa ating mga bata, kababayan. Tapos kwek-kwek lang yung kaya mong ilibre. You know?
Tapos napupuno ka pa ng mga bodyguard. Spoiled nga. Kakaloka. At the end of the day, ikaw na naman yung sumira sa pangalan ninyo. Diba? Hindi ka nahiya. Sinira mo pangalan ninyo. Ang ko dito kay Sara Duterte. I think kailangan niya na magpa-psychological test, mga minamahal. Kasi naay na Jude something sa kanya brains. Alright, anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.